Magandang araw po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at welcome po kayo sa aking YouTube channel po. No? So ang devotion po natin ngayon ay makikita sa Nahum chapter 1 verse 7. So sabi po dito, no, The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. So yan po yung sinasabi sa Nahum chapter 1 verse 7. At gusto ko rin pong basahin sa Tagalog, sabi dito, no, ang Panginoon ay mabuti, matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan, at inaalagaan niya ang nananalig sa Kanya. So ano kaya ang ibig sabihin nito? Para maunawaan po natin ay alamin po muna natin yung background. So bago ko po sabihin yung background ay may tatanong po ako sa inyo. Kilala niyo po ba si Jonah? Yung inutusan ng Diyos na pumunta sa Ninive para mangaral. At siya yung kinain ng malaking isda na siguro alam ng mga bata to. Then, ang tanong, sinunod ba niya ang Diyos? Hindi po, no? Bakit? Dahil alam po ni Jonah na mabuti po ang Diyos at kapag nangaral siya doon sa bayan ng Ninive ay patatawarin sila ng Diyos. Kasi si Jonah gusto niyang maparusahan tong mga tao dito sa Ninive. Bakit? Dahil isa sila sa mga kaaway ng mga Hudyo o ng mga Israelita. Di ba sa panahon po natin ngayon ay may mga tao pong natutuwa na kapag naghihirap yung kaaway. So parang ganun din po si Jonah. Mas gusto po niya na makita yung kaaway niya na naghihirap or napaparusahan. Subalit dahil sa pangangaral po ni Jonah, yung puot at parusa ng Diyos ay yung darating na parusa ng Diyos ay nausog po, no? Pinagpaliban muna. Ngayon po sa panahon po ni Nahum or Nahum, yung parusa na nausog ay matutuloy na. So hindi na po mapipigilan. So kung sa panahon ni Jonah ay na hinto muna o nausog muna, pero ngayon sa panahon ni Nahum ay sigurado nang darating yung yung galit ng Diyos na. So ibubuhos na ng Diyos ang kanyang puot sa mga taga Ninive. Bakit? Kasi nga dahil po sa kanilang kasalanan. Ang tanong is, lahat ba ng tao doon ay mapapahamak? Ang sagot po ay hindi, sapagkat may mga tao po doon dahil sa pangangaral ni Jonah ay may mga ilang taong naniwala at sumusunod sa Diyos at meron din naman mga taong mga masasama. Subalit, yung mga taong nanampalataya sa Diyos, sila po yung mayroong proteksyon. Sila po yung aalagaan ng Diyos sapagkat sila po ay nananalig sa Kanya. So yung mga hindi po nananalig sa Diyos ay mapapahamak kapag dumating na po yung galit o yung puot ng Diyos, no? Kapag binuhos na ng Diyos yung galit niya doon sa bayan ng Ninive. So maliwanag po na dahil sa kanilang pananampalataya, sa mga pananampalataya ng ibang taga Ninive, sila po ay safe sa darating na sakuna o sakuna na yun ang sakuna na darating po, no, na sa kanila. So fast forward po, balang araw sa huling panahon po ng daigdig na to, sa huling panahon ng siglong ito, darating din po yung time na ibubuhos ng Diyos yung kanyang galit sa tao. Yung galit sa sanlibutan po. Bakit? Dahil po sa ating mga kasalanan. Ang sobrang masasama na po kasi yung no, yung mga tao. So, yung mga taong nananalig sa kanya ay kanya pong ililigtas, no, sa kanyang kanlungan. At dahil sa pananampalataya din po natin, tayo man po ay aside sa puot na darating, tayo po ay niligtas sa pangalawang kamatayan. So yun po, no, at makikita po natin na balang araw may darating nga pong no, sakuna or mayroong ibubuhos ng Diyos yung kanyang puot sa atin. Subalit makakaligtas lamang tayo doon sa puot na yon kapag tayo po ay mayroong pananampalataya sa Kanya. So ang tanong po at hamon sa atin ngayon is, meron ka bang pananampalataya sa Diyos?
Sigurado ka ba yung pananampalataya mo ay tunay at nakapagliligtas? So yan po yung mga parang pwede nating i-ponder sa ating isipan habang malakas pa tayo ngayon, habang buhay pa tayo ngayon, ay magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya na nakapagliligtas. At ito ay makakamtan natin sa magitan ng ni Jesus po. So yun lamang po at maraming salamat sa inyo at pagpalain tayo ng Panginoon.